Ito na mga katribya po yung ating napitas po doon. Hindi pa kami tapos. Meron pang ilang tudling. Balikan na lang namin mamaya para mapilian. Mahalaga dyan ay mahalayhay siya para kung mayroong hamog ay matuyo. Para makuha natin yung mga reject. Mga katribya, kaya na po tayo na isang masarap na pagkain at kasalo po natin yung mga senior. Ayan. Ito ang mga natirang matibay sa pitasan. Yung mga kabataan sumuko. Matindi yung laban nito dalawang senior natin pagdating pala sa panahon ng hapon talaga sila ipinanlalaban. Kaya pagdating sa pitasan naman ay talagang hindi mubra po mga kabataan. Sulit naman po yung ating ginagawang pag-aalaga dahil nakita na po natin yung bunga at marami po siyang buo at marami rin po siyang panunod para po doon sa susunod po nating harvest. Meron po tayo nakabinbin, siguro 1 week ay po pwede na po nating mapitas yung lahat po ng mga malalaki, and then yung susunod naman po noon ay sa kabila naman pong buwan o by February na. Kaya na po mga katribya, siyempre sa kabila po ng ating pong pag-aalaga meron rin po tayong alaga. Ayun. Mga katribya, pagka po tayo ay yun nga nag-i-spray po ng manual o yung chargeable, hindi natin naiiwasan meron tayong galos o kunti sugat sa ating pong balikat, lalo na pagka yung ating sukbitan ay medyo matalim. Kaya pag ako nag-i-spray, nilalagyan po natin dito ng tela o damit para pang suporta. Kaya lang pagkakataon na hindi ako nakapagdala po ng ating tela, yun po yung nangyari. Pero ganun po mga katribya, sulit na rin po yung ating pag-aalaga. Talagang ganon, tanda po yan ng ating pagiging masikhay o sa pag-aalaga. Hindi naman natin masasabing masipag dahil ako naman hindi naman po masipag na kumpara natin dun sa iba. Kumbaga, ginagawa lang po natin mga katribya ay minamanage lang din po natin yung ating oras, yung pag-aalaga, para po magtuloy yung ating pong bunga. Kaya mapasabi lang po natin sa ating pong mga katribya, tuloy-tuloy lang po ang inyong pong pag-aalaga at makita ninyo pagka po meron kayong tiyaga, sabi nga, merong pagpapala. At nakita na po natin, napakaganda na po yung bunga ng ating kalamansi. Marami na po yan, kaya masaya na po tayo at maligaya na po yung ating paghihirap at nakikita na po natin ang ating bunga. Kaya ito pong ating pong vlog na ito, nagbibigay po tayo ng inspirasyon para po doon sa ating mga merong kalamansian na hindi mapagbunga ang inyong kalamansi. Tutok lang po kayo sa akin pong channel at marami po kayong matututunan para tayo pare-paras po tayong umangat mga katribya. Kaya lang siyempre, hindi lang po ito sa isang upuan lang natin nakukuha. Basta tuloy lang kayo dahil kami rin ay mahaba rin po ang experience na amin pong dinanas para po marating namin ang magpabunga rin po ng marami. Pero darating din po kayo dyan, lalo na po kung halimbawa ang kalamansi ninyo isang buwan pa lang, 2 buwan, malayo pa. Ngayon doon po sa mga katribya natin meron na pong malalaki na kalamansi at nagpapabunga na. Ayun. Kaya yun po, tutok lang po tayo sa ating pong pag-aalaga sa ating kalamansi dahil pag hindi po natin ito natutukan, ang mga insekto po ang tututok dyan, wala kayong ari. Magandang umaga sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber at mabiyayang araw po sa ating lahat mga katribya. Sana po ay nando tayo sa mabuting kalagayan. At siyempre, kahit paano mga katribya, tuloy-tuloy po ang ating paghahanap buhay. Ngayon po, 2 na lang po kami ngayon mamimitas dahil isa ay naglaba, isa naman po ay nagpatistis ng kahoy yung ating 2 balo. Pero ganoon pa man, para po matuloy-tuloy po itong ating papipitas ng kalamansi, ako na rin po ang pipitas. Sinamahan ko na po yung ating lola, si Lola Apyang na 80 anyos ay umaakit pa ng hagdanan. Nakakaya naman kami mga bata ang hindi makaakyat. Kaya isang bagay po ito mga katribya para tuloy-tuloy na yung paglaki ng ating mga maliliit na mga buko ng kalamansi. Matanggal na po natin yung talaga pong pitasin para noon tuloy-tuloy po itong ating pag-aalaga. At pagka yung napitas na, lalabasan na po ngayon mga katribya po ng
bulaklak yan pagka tayo ay nagpatubig. Kahapon po, naka-anim po tayo na bag. Ngayon, makapitas kami ng 4. So, malaking bagay po yun mga katribya. At pandagdag po natin sa ating pag-aalaga ng ating kalamansi. Kasi ngayon, tag-araw na uli, patubigan na, yun ang kailangan po natin i-produce, yung mambili ng diesel or gasolina para matubigan po ang ating kalamansi. At syempre, pagka na maganda-ganda, makabili rin po ng abono, pang tustos po naman sa ating kalamansi mga katribya. Sige mga katribya, tayo po ay pitas na po para tayo po ay makarami. Medyo mainit-init lang po ng konti dahil ako po ngayon nandito sa ibabaw ng ating kalamansi. Ay, kabila naman po ayun, nag-i-spray naman ng kanyang pang insecticide. Kami naman mamimitas. Bayaan na lang po natin na mayroon nang nauna sa atin, talaga pong ganon ang buhay. Basta tayo masaya lang sa ating mga paggawa, pati na rin po sa ating pagtatrabaho. Sige, tuloy na po tayo sa ating pamimitas mga katribya. Yan, ito tayo mga katribya sa ibabaw ng kalamansi. Nitas natin ang lahat po ng mga malalaki. Kita na rin po natin dito yung mga maliliit na mga buko, yung mga magtutuloy at saka yung mga hindi magtutuloy. Gandahan naman ito mga katribya. Okay naman siya. Ang ganda naman po yung pagkabilog. Basta kasi mga katribya, bilog po ang kalamansi, malaki pag-asa nyo pong magtuloy yan kung tuloy-tuloy po ang ating pag-aalaga. Pero pagka hihintuan po natin yan, sisirain na po yan ng ating mga putakti. Yung mga putakti po kasi mga number 1 po dyan, tumutusok. Pagamat marami pong mga insektong tumutusok, pero yun ang malakas pong makasira, ang mga putakti. Maginhawa mga katribya pagka po mayroon tayong hagdan gaya nito, kawayan, maililipat mo, mapipitas mo yung pinakailalim. Ayan, lahat ng mga malalaki itong kukunin para lumaki naman po yung mga panunod. Hindi kasi natin nakuha yan, magiging reject, lalaos lang. Ay, mga gaholin ang matitira. Okay, ito pa isa. Pagpupwesto ng ating hagdan, kailangan pagpupwestohin natin yung safe, para hindi ka malaglag. Kaya hindi mo ibabalance po yung hagdan, yari ka, lalaglag tayo dyan. Ayan na yung mga reject. Nakaisang bag tayong puno kahapon ng reject, at kalahati yung bag, ano naman na berde, so hindi pa po dihado. Pero pagka lumipas na po yung ilang mga araw dyan, nadami na po yung reject mga katribya. Yeah. Pagka tayo nasa ibabaw, kita natin at abot natin ang itaas, para doon sa mga katribya po nating magbabalak ng kalamansi, isa po yan sa ating pagpo-provide ang hagdan. Okay, kung sa inyo naman po ay marami pong mga wala pong trabaho, mga mamimitas na makakabuo sila, sila na mismo ang magpo-provide po ng hagdan, papagawa sila.
Ito lang po sa amin. Yung mga mamimita, sila po yung gumagawa ng hagdan. Tapos uupahan na lang. Ayan, oh. Ayan, tatanggalin natin yan. Yung dapo na yan mamaya. Ayan, marami po mga maliliit sa ibabaw. Yan naman po yan, pang kuha na yan, pang Pebrero at Marso, yung mga maliliit na buko. Yan. Mga alanganin iiwan po natin, aabutan po ng mahal, sayang po yun. Ngayon maangat ang kalamansi, ang presyo, mga katribya. Yan, para maiskuan natin makuha yung red bag doon. Palagay ko hindi din diretso ni Jay dito yung red bag doon kala nanay. Ate Terry, ikuha na natin yan para mailagay na natin. Mailagay na daw. Napilian. Makakatatlo naman siguro tayo niya. Malaking bagay rin niya. At least matatapos natin ngayon yan. Yung kay Tonyang na lang ang susunod. Mapipitas. Malaking bagay para lumaki yung panunod. Natubigan niya, lalabasan uli ng bulaklak. Tinatalian po natin mga katrim, hindi lang po natin yung isa nating senior citizen. Ito na po mga katribya po yung napitas po namin. Kasama po natin yung dalawang balo. Ang dalawang senior citizen po yung natira sa ating pong mamimitas. Sila po yung matibay ang katawan. Yung isa nating batang bao nagpatistis naman siya ng kahoy kaya di siya nakasama ngayon. Pero yung mga kalalakihan nagpapagaling pa ngayon sa kanilang lagnat. Pero okay naman, yun lang naman ko yan. Isa rin po yung mga katribya na yung kalamansi. Pagamat may inom rin sila ng kanilang mga gamot para sa etamol. Yan kasi ang karamihan mga katribya, lagnat at sipon. Kung mo kasi malamig ang panahon, yan po ngayon ng rumaragasa. Yan ang nagiging epekto sa tao, lagnat at sipon. Buti naman po awa ng Diyos tayo hindi pa naman po tayo tinatamaan ng lagnat. Dahil sinusundan na rin natin ang ating kalamansi. Pagka meron tayo nakitang hinog, yung maganda pagkahinog niya, yun naman ang ating kinakain, kinakatas para meron tayong proteksyon. Siyempre, kailangan din siyempre dyan yung ating vitamin C. Kaya bukod yung kalamansi, meron pa tayong vitamin C na ating naiinom mga katribya. Hindi pa kasi dumarating mga katribya po yung ating bag. Kaya sasali muna natin doon sa bahay para makuha yung bag natin, yung red bag. Yan, ito na po mga katribya po yung ating napitas. Meron pa tayo doon sa timba. Okay. Ito na mga katribya po yung ating napitas po doon. Hindi pa kami tapos. Meron pang ilang tudling. Balikan na lang namin mamaya para mapilian. Mahalaga dyan mahalayhay siya para kung mayroong hamog ay matuyo. Para makuha natin yung mga reject. Makasingaw ang kalamansi, kailangan natin inipisan. Kako bunton-bunton mga katribya, may possible po na maluto yan. Lalo kung yan napitas ng medyo may hamog-hamog pa. Tsaka yung mga napipiklat,
Ayan, yung pinanggagalingan din ng luto ng katribya. Kano ganito? 30 lang po. 30. Isa dito. Isa dito. Isa dito. Hindi tayo mga katribya po ng ating lutong ulam, mas mabilis. At hindi tayo magluluto. Kapitas. Nagbablog po ba kayo? Subscribe po yung aking channel. Kalamansi Tribya. Pagdating sa pagkakalamansi, nuturo natin paraan yung pag-aalaga. So, ayun kablado yung dugo kayo. Saka ito. Isang din ako. Ito ngayon ang magiging ulam namin mga katribya ng ating mga mamimitas, mga senior citizen. Kahapon gulay, ngayon medyo konting karne. $120. Ito yung ating ulam mga katribya. Dahil tanghali na para makakain na rin po sila. Ito na mga katribya yung ulam. O sige, kain na po yung ating mga senior. Kain na tayo. Okay, Ate Terry, mamaya na yan. Halika na. Okay. Masyado mainit sa laban. Gusto na Ate Terry tapusin. Mainit ka na laban. Paano nga malakas sa katawan mo? Yan, nabo na tayo ng konti. Okay. Okay na kay nanay din. Marami naman ng order dito kaya okay naman pala. Oo nga. Ibig sabihin maraming laman. Hindi kagaya ng paunti-unti. Ay naman yan di ka na magluluto. Oh, Ate Terry. Kain na. Makainit sa laban. Kung magmadali. Meron ko pang pipitasin ng maluwang. Wala ng katawan. Tawad niya. Alaga sa kalamansi. Lagyan natin sa Ate Terry. Dinadaga pa. Balita ko wala na daga pala yung kanyang kahoy. Ano ba nangyari sa kahoy mo, Ate Terry? Kahoy. Dinadaga na. Ako. Ayan, ninakaw pala yung kahoy niya. Kain na lang ang dadagain. Susunod na may ulam ka. Sa susunod pala yung daga. Ayan, pili kayo kung ano yung kanya. Mga katribya, kain na po tayo. Na isang masarap na pagkain at kasalo po natin yung mga senior. Ayan. Ito ang mga natirang matibay sa pitasan. Yung mga kabataan sumuko. Matindi yung laban nito yung dalawang senior natin pagdating pala sa panahon ng hapon talaga sila ipinanlalaban. Kaya pagdating sa pitasan naman talagang hindi mubra po mga kabataan. Sige, kain ng kain. Gusto pa yariin namin yung ilang piraso. Ay mag-aalauna na. Kaya inawat na po natin. Kain tayo mga katribya. Carmen, dali na. Ating ulam ay ginataang baboy. Saka apritada. Sana.
Ayan, tapos na po mga katribya po yung ating mamitas at nuwi na po yung ating dalawang senior. At napitas na po natin ngayon ay apat na berde, tsaka po yung isang lagihay. Yan, yung reject kung tawagin. Kaya nabibili rin po yan mga katribya. Ayan ang ating pitas. Bali, ang nakuha po mga katribya po doon sa ating isang lugar ay 10 bag na hinalaw lang po yung lahat na malalaki. At yung susunod naman natin sa katapusan nitong January, tayo naman po ay makakapitas uli ng panibagong batch naman ng ating inalaga. Kaya ganoon lang mga katribya, tuloy-tuloy lang po yung ating pong pag-aalaga. Wag po tayong pagsawa, lalo na po ngayon. Mas kailangan nating alagaan, tutukan ang ating kalamansi para wag po tayong malaglagan ng ating bunga. Kasi mga katribya, pagka po tayo nalaglagan po ng bunga, tayo rin po ang kawawa at siyempre sayang po yung panahon. Sayang din po yung pagkakataon na hindi po tayo kikita doon po sa ating kalamansi. Kaya tutok lang po kayo mga katribya po sa ating pong channel. Tayo po yung nagbibigay po ng inspirasyon para sa ating pong mga kababayan. Kung meron kayong tanim na kalamansi, mapagbutihan po natin, mapaganda. At meron pong mga farmers tayong nag-send po ng kanila pong mga picture na resulta ng kanilang inaalagaan sa pagtutok ng kanilang panonood sa ating mga video tutorial. Ayan, dumating na po sila nanay. Ayan, napanood natin yung kanyang istorya. Ito na mga katribya po yung ating pong napitas. Naka-4 na bag po tayo, tsaka po isang reject. Maganda na po siya pagka po napilian na. Naibukod na po mga katribya po yung ating reject. Ayan na po siya. Ito yung ating reject. Tapos 4 na bag. Marami-rami na rin po yung ating nakuha. Ito pong ating kalamansi. 8 taon yung puno nito. Kaya ganun pa kahit 8 taon po siya, hindi po siya tumayo kagaya ng iba na talagang hindi na maabot yung kanilang kalamansi. Kasi ang sikreto mga katribya, para po ang kalamansi po natin, hindi po siya tumayog ng tumayog. Pamungahin po natin palagi po ng marami para lagi po siyang may bunga. Hindi niya makukuha po siya na tumayog, kundi bagkus magsasanga siya, magsasanga. Doon na po siya magkakaroon mga katribya po ng pabilog. Pag maganda po ang bilag po mga katribya po ng ating pong kalamansi, mas marami pong ububunga kumpara po doon sa pataas ang puno. Pagka kasi pataas ang puno, yaan, mahirap mo nang maabot yung nasa dulo. Pagkatapos, hindi mo na rin maabot yan ng power spray. Dahil yung power spray po ay hanggang doon lang po, halos sa lagpas tao ang naaabot po niyan. Yan po ang advantage pagka po ang kalamansi, malabong siya na mababa, mas madali mo po siyang sprayin ng ating insecticide. Yan, ito na mga katribya, yung pong ating kalamansi. Papalipas lang po tayo rito ng mga 15 days. Pwede na po natin ulitin yung pong mga natira. Yung kasi ang kalamansi natin, hindi po lahat kasi yan mapipitas o ma-harvest. Yan po, yung maliliit, yun naman po ang lalaki ngayon sa susunod. Pagka yun ay natubigan, siyempre paglipas ng ilang mga linggo, yun naman po ang ating harvestin. Pagkatapos naman po nun, yun naman po mga maliliit na mga buko ng gasaresa, yun naman ngayon na magiging gaholin, continuous ang kalamansi. At tuloy-tuloy po siya. Kaya tayo, nagbibilang na lang po tayo ng red bag, tapos siyempre, nung ating pong pitasin. Yun po ang ating hinihintay. Tapos, nakikibalita na lang po tayo doon sa presyo ng ating kalamansi. So, mga katribya, hanggang doon lang po ang ating pong magandang balita. Dahil ang kalamansi po natin yan, maangat na naman pong muli. Mataas po siya dahil kasi nagkakaubusan uli po mga katribya po yung pitasin. Kaya tataasan naman po uli siya. Kaya lang, syempre, pagka pumataas ang kalamansi, kukunti po ang nakukuha. Pero ganoon pa man, meron pa rin po tayong mga nakaabang na pitasin sa susunod. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunong at lagi po natin tatandaan, karunong at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye.